Sa aking po mga minamahal na mga barangay captain, sa ating po mga magsasaka, mga isda, mga mamamayan ng bayan ng Calawag, magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon din po naman. Kung hindi pa kayo nakakakain ng tanghalian, magandang hapon po! Mga kasama, I'll go straight to the point. Kaya po muli na naman pong dumalaw ang inyong abang lingkod sa bayan ng Calawag ay para i-implement ang mga ongoing programs at projects natin sa pamahalang panlalawigan, number 1. At number 2, para ipaliwanag po sa inyo ang ilang mga bagong programa na ipatutupad natin para sa taong kasalukuyan na napakahalaga pong malaman ng ating mga barangay captain. Dahil kung meron po kayong mapapansin sa mga ipatutupad na proyekto ng ating pamahalang panlalawigan for 2015, marami po dito ay para sa ating mga barangay. Ito pong mga biyaya, maraming salamat po, ito pong mga biyaya mga kasama na nakikita po ninyo, mga relief goods, mga gamit, tulong sa ating mga magsasaka at mga isda, ito po ay bahagi pa rin ng ating rehabilitation program pagkatapos ng Bagyong Glenda. Nasa sitwasyon pa po tayo ng pag-i-implement ng ating rehabilitation program, saka naman po dumalaw ang isa pang bagyo na si Bagyong Ruby. Buti na lang, hindi kasing lakas ni Glenda. However, ang isang napakita ng ating pamahalang panlalawigan, kung naghanda po tayo para sa Bagyong Glenda, napakaganda po ng paghahanda ang ginawa natin para sa Bagyong Ruby. Ito po ay napansin ko sa mga barangay na maagang nag-implement ng preemptive evacuation at ito din po ang nakita ko sa liderato ni Mayor Louie Visorde na 4 days pa lang ay hinanda niya na ang bayan ng Calawag para sa bagyong darating. At mga kasama, pagpapakita po niyan, unang-una, ang preparedness program natin bilang mga chief executives. Kaya palakpakan po natin ang ating mga kapitan. And of course, mga kasama, gusto ko rin pupurihin si Mayor Louie. Dahil nung binabasa ko po yung report ng Calawag, ito po palang mayor ninyo, mga hating gabi, alauna, alas 2 ng umaga, bumabagyo at humahangin, umiikot sa mga evacuation centers at akala mo wala pang bagyo. Mga kasama, palakpakan po natin si Mayor Louie. Mayor Louie, very inspiring po ang inyong pinakitang leadership in the time of calamities and disaster. But mga kasama, at ito po alam din po ninyo mga kapitan, kung meron pong isang bagay na nagpahirap sa trabaho natin nung tumama ang Bagyong Glenda ay nung nawalaan po tayo ng signal ng Smart, ng Globe at ng Sun Cellular. Nung bumagyo, 4 na araw kong hindi nakausap si Mayor Louie. Nung bumagyo, ang dami sa mga kapitan hindi ma-report sa bayan at sa probinsya kung ano na ang nangyari sa inyo. Kung ilan ang namatay, kung ilan ang disgrasya, kung meron bang kinikailangan padala ng agarang tulong. Wala po tayong komunikasyon, nahirapan tayong magpadala ng tulong. At ito po ay aaksyonan natin sa taong 2015. For the year 2015, lahat po ng mga barangays natin ay bibigyan po ng probinsya ng isang set ng handheld radios. Okay, 1. Na yung handheld radio ninyo ay iisang frequency ang gagamitin ninyo at ng isang set na base radio na ibibigay po namin sa munisipyo ninyo sa Calawag. Para kung ano man ang mangyari, bumagyo man, lumindol, sana naman na hindi mangyari sa atin. Pag itinaas ninyo yung inyong mga antena, maipaparating ninyo kay Mayor kung ano ang kailangan ninyo, maitatapon ni Mayor sa probinsya kung ano ang dapat kong mapadala sa mabilis na panahon. Dahil alam naman natin mga kapitan,
sa panahon ng mga kalamidad, segundo ang binibilang natin, hindi oras at araw. Pangalawa, dadaan na naman sa training ang ating mga barangay tanod upang maging disaster response auxiliary team ng province. Na dahil segundo ang binibilang natin sa panahon ng kalamidad, dapat ang mga tanod natin sa barangay ay alam kung ano ang gagawin pag bumaha, alam ang gagawin magpadala ng tulong na mabilis kung ang ating disaster team sa probinsya at sa bayan ay medyo maantala ang biyahe papunta sa inyo. Kasama ng training, mga kapitan, new set of uniform at gamit ang ibibigay po natin sa ating mga barangay tanod. Baka naman maingit ang BHW, idinamay ko na rin po ang BHW at daycare. At kung magpapansinan, bakit lahat ng appointed meron, ang mga elected wala, kagawad meron, secretary meron. At dahil hindi kayo pumapalakpak, alam ko na kung bakit, kapitan meron din. So we have a new set of uniform para sa ating mga barangay. But ayoko po makasama uniform lang. Ilan din sa pagagandahin natin programa para sa ating mga barangay, maliban sa disaster preparedness program natin, ilan sa mga prioritize po nating daycare centers sa bayan ng Calawag ay bibisitahin ng aking minamahal at nagpapatibok ng puso kong asawa ni si Ana Villarasa Suarez na ngayon ay pwede nang umikot dahil hindi na pa masyadong abala sa pag-alaga ng baby. Ilan sa mga priority daycare centers namin for 2015 ay bibigyan po namin ng isang set ng TV, DVD, and instructional materials. May ilang mga health centers na bibigyan din po natin ng proper na height board at magdidistribute din po tayo ng tamang timbangang pambata. Kaya po mahalaga natin mga kasmata, kaya po napakahalaga sa akin ang timbangang pambata. Dahil kamakailan, may lumabas na pag-aaral sa ating probinsya na napakataas ng level ng malnourishment sa lalawigan ng Quezon. Nung inalam ko ang rason pala, ang panagbasihan nila ay ang timbang ng mga bata. Inalam ko, paano nyo tinimbang ang mga bata? Ang ginamit nila ay bathroom scale. Alam na alam po ninyo yun, ano? Titimbang muna si Mrs. ay si nanay, tapos kukunin si baby, titimbang na naman. Kung anong diferensya, yun ang timbang isang goal. At yun ang pinagbasihan ng aral dahil mali ang umpisa, mali tuloy ang lumabas sa nutrition program ng national government. At dahil pinofocus po natin ang ating programang kalusugan sa nutrition program natin ngayon, dapat tama ang ating baseline. Okay, mga kasama? So bababa po si Ana, kakausapin yung mga MSWDO ninyo, will be working closely with your BHWD, with your BH Barangay Health Workers dito po sa bayan ng Calawag. Nagkakaintindihan po tayo. Very good. Ngayon din po mga kasama ay i-distribute po natin ang ating mga coupon. Sa buong lalawigan ng Quezon, wala pang nakakagamit ng coupon. Ang unang makakagamit ng coupon ay bayan ng Calawag at bayan ng Tagkawayan. Dahil kayo po yung una kong binisita for the year 2015. Baka mamaya nagdadala kayo ng pasyente sa Gumaca o sa Lopez, may daladalang coupon yung mga pasyente ninyo at baka masita, abay sabihin nyo sa pasyente ninyo, kami po ang unang binisita ni Gob, kaya may coupon na po kami. Bibisitahin ko rin naman po sila, nauna lang kayo. But meron po tayong bagong programa na i-implement this year. At ito po mga kasama ay mahalaga because this is for 2015 only. Ito lang po ang taon na binigay sa atin ng PhilHealth
at inaayos ko pa na sana sa 2016 ma-extend ito. At ito po ay tungkol sa usapin ng PhilHealth. Taon-taon, ang binabudget po natin sa PhilHealth ay 15 million pesos. Bibili po kami ng PhilHealth at ipamimigay sa mga tao. Ngunit nung tinignan ko po, tatay, doon po sa 15 milyong piso na ginagastos ng probinsya for PhilHealth, siguro mga 20%, 30% lang ang nakakagamit ng PhilHealth. So ibig sabihin, ang laki ng pera na hindi bumabalik sa probinsya. Kaya ano ang gagawin natin for 2015? Doon sa mga hindi member ng PhilHealth, pag ipinasok kayo sa ospital po natin sa Gumaca, sa Lopez, sa Lucena, automatic, i-enroll po kagad namin ang pasyente sa PhilHealth. Dahil ngayon, meron ng no balance billing. Ang ibig sabihin, pag member ka ng PhilHealth, pwedeng wala ka ng bayarin sa ospital. Kaya i-member kagad namin kayo sa PhilHealth at magkano po ang membership fee ng PhilHealth ngayon? 2,400 pesos na. At dahil mabigat ang 2,400 pesos sa ordinaryong Pilipino, pamilyang Pilipino, dahil mahirap nga naman ang buhay ngayon, lahat na nagtataasan, pati presyo ng bawang mataas na rin. At dahil mataas po ang 2,400 sa ordinary pamilyang Pilipino, makasama, hati na po si Gogo. Yung 1,200, pag nag-member kayo sa PhilHealth, pag ipinasok kayo sa ospital, ay sasagutin na po ni Governor J.J. Suarez. Bali, 1,200 na lang nababayaran. Napakalaking tulong po yun, mga kasama. Napakalaking tulong po yun dahil may no balance billing. Ang no balance billing, ang ibig sabihin, wala po kayong babayaran ni isang sentimo. Eh sabihin na lang natin, may isang kabarangay kayo, napainom, nagmotor, na aksidente, nabali ang hita. Pinahahanda ng 100,000 piso dahil babakala. Pag hindi siya member ng PhilHealth, saan po siya makakakuha ng 100,000 pesos para sa operasyon? Ngunit sa bagong nating programa, sa halagang 1,200 pesos, dahil yung 1,200 pesos akin na, sa no balance billing program ng PhilHealth, maaring wala na po siyang bayaran sa kanyang pagpapa-opera at pagpapa-hospital. Yun po ang gagawin natin sa 2015. Kaya po mga Kapitan, Mayor, it is very important na kung may pasyente po kayo ipapasok sa ospital na gusto niyo po ipasok sa ating programa, bibigyan niyo po ng tamang recommendation form signed by the barangay captain and duly signed by the municipal mayor. Nakakaintindihan po tayo, mga kasama? Nakakaintindihan po tayo. Very good. So ito po lahat ay para sa inyo. Relief box para sa ating mga magsasaka at mangingisda. Nasaan na po ba sila ngayon, yung mga magsasaka at mangingisda natin, na mga beneficiaries? Ito po lahat, mga kasama, ay para sa inyo. Kaya ko po ito binibigay sa pamamagitan ng DSWD. Minsan inisip ko po yung hirap ng buhay ngayon. Dahil sa 2 bagyong dumaan sa atin, ang mga magsasaka po natin kung kailan sana makakabawi pagkatapos ng Glenda ay tinamaan naman ng Rubin. Yung mga mangingisda naman natin na hindi pinalaot dahil napakalakas ng alon, ay hindi nabigyan ng pagkakataon na kumita ng maayos. At sa konting may tutulong po ng DSWD at ni Governor J.J. Suarez sa mga bayaning mga magsasaka at mangingisda ngayon, ay pagdamutan nyo na po itong konting kinaya po namin sa probinsya. Ito naman po ay para sa inyo. Nandito din po yung mga pananim, pamimigay po natin yan. Ito bang lambat? Obet, atin din ba yan? Si Obet, kasama din yan. Itong mga speaker. Itong mga speaker, pamimigay din natin yan. Speakers, sa inyo na rin po yan. Itong board, sa inyo na rin po yan.
Kung ano man ang makita ninyo sa harapan, inyo na po yan, binigay na po ni Governor J.J. Suarez. Ako lang po kailangan bumalik sa misis ko at mag-aalaga pa ng kambal. Sa mga hindi po nakakaalam, September 14, nanganak si Ana, misis ko. At hindi po isa po ang naging dagdag sa aming pamilya, ako hindi dalawa. Kambal po yung anak namin ni Ana. At hindi po ordinaryong kambal. Isang lalaki at isang babae ang kambal po namin ni Ana ngayon. Marami po ang nagtatanong mga kasama kung paano po ginagawa ang kambal. Alam niyo po ba kung paano? Nasa posisyon lang yan, nanay. Nasa tamang posisyon lang yan. So ngayon po ay taong 2015. Lahat po ng mga programa ng probinsya, majority ng mga programa ng probinsya na ipututupad for 2015 ay nakafocus sa ating mga barangay. Sa BHW, health centers, daycare centers, pagpapagawa ng ating mga barangay halls, pagsasaayos ng mga sirang iniwan ni Glenda, pagpapalakas ng mga magsasaka, pagpapatibay ng masama ng mga isda. Kaya po nakafocus lahat sa 2015. Ako po kasi naniniwala mga kasama, ang kaunlaran nating lahat ay nakasalalay sa maayos at masipag at tamang pamamalakad ng ating mga kapitan. Ngunit kung hindi po natin bibigyan ng tamang suporta ang kapitan, ang kanilang mga pinagkukuhanan din naman ay limitado din. Kaya ang gusto ko for 2015, maramdaman ng mga taga-Calawag ang partnership ng barangay at ng provincial government of Quezon. Ipararamdam po natin sa ating mga barangay ang ugnayan ng Calawag sa mga barangay kamamanggaling sa ating Kapitolyo. At yun naman po ang parating pinaglalaban ni Governor J.J. Suarez. Kaya po sa inyo lahat mga kasama sa mga hindi po nakakaalam, sabi ng mga pungsoy, ang swerteng kulay daw for 2015 ay kulay berde. Kulay berde. Ha? Kaya kung gusto nyo maging swerte, gusto nyo makatanggap ng maraming swerte, gusto nyo makatanggap ng maraming biyaya, parati po kayong sasama sa mga nakakulay berde. Dahil nandyan daw po ang swerte ngayon. Okay? Ako naman mga kasama, alam niyo naman ang politika ko. Walang politika sa akin. Ang politika ko dumadaan na lang pagdating ng eleksyon. Walang dilaw sa akin, walang pula sa akin, walang orange sa akin, walang asul sa akin, walang puti sa akin, walang itim sa akin. Dahil ang tingin ko sa lahat ng tao ay lahat sila ay kulay verde. So, sa inyo po lahat mga kasama, ay ito po ang unang pagbisita po namin ng inyong paglingkod, Mayor Luis, sa inyong bayan. Meron po tayo madadownload na pondo galing sa national government amounting to 240 million. At yung ilang pong ipinakiusap ninyong concreting projects, Mayor Louie, sa patuloy na pangungulit niyo po sa akin, ay dito po natin napondohan at dito po natin magiging ganap na katotohanan na implementation sa bayan ninyo. Kaya palakpakan po natin si Mayor Louie. Kaya kung may mga pagkakataon mga kasama na nawawala si Mayor Louie, nandyan lang po yan sa Kapitolyo. Inaantay na makausap ako at kung hindi ako nakakausap, si Webster na lalapitan at kung hindi naman po si Webster, si Johnny Pasatiempo ang parati niyang kaugnayan. At yung 2 taon at 4 na taon ng pangungulit ni Mayor Louie, ako na bababa sa Calawag at marami tayong i-inaugurate na kalsada sa bayan ninyo. Kaya sa inyo po lahat mga kasama, maraming salamat po. Mabuhay po ang bayan ng Calawag at mabuhay ang lalawigan ng Quezon.